Ako nga pala si Gigi, tubong probinsya. Gusto ko lang din ibahagi ang kwento ko patungkol sa nakakatakot kong karanasan noong nasa edad 18 pa lamang ako. Sinama ako noon ni Inay sa Maynila noong 8 taong gulang pa lamang ako. Si Itay naman ay naiwan sa probinsya. Hiwalay na noon sila dahil sa pagiging lasinggero ni Itay. Ambisyon niyang iyon ang kumitil ng kanyang buhay. Si Inay naman, nang magsawa na siya sa abroad bilang domestic helper, ay pinili na niyang mag-for good pero sa probinsya. Bumalik kami sa dating bahay na naiwan noong kay Itay. At dahil nga wala na siya, ay malaya na kaming tumira doon ni Inay. Pagkabalik namin ay halatang halata na malaki na ang ipinagbago ng lugar namin. Medyo umasenso kasi ang dating rough road na kalsada ay sementado na. May mga street light na rin at mga gusali ng mga sikat na fast food chain. Basta lumebel up ang probinsya namin. Gamit ang naipong pera ni Inay ay ipinaayos at ipinalinis namin ang napabayaan na naming dating tirahan. Sa ilang araw lang ay napanumbalik namin ang dati nitong kaayusan. Saka lang kami nakahinga ng maluwag nang maging maayos na ang lahat. Ang sumunod naming pinoproblema ay kung paano ako mag-transfer ng paaralan at kung anong negosyo ang ipapatayo namin. Naobserbahan naman ni Inay na malayo ang bilihan at wala man lang malapit na tindahan sa aming purok. Kaya naisipan niyang magtayo ng sari-sari store. Wala pa kaming 1 buwan nang lumipat sa probinsya ay may nasasagap na akong chismis patungkol sa aming mag-ina. Hanggang sa may nakapagsabi sa amin na isa naming customer sa tindahan na ang nagchichismis sa amin ay si Rina. Ang aking kababata na noon pa lamang ay mainit na ang dugo sa akin. Ipinagkakalat niya na naging babaeng mababa ang lipad ni Inay sa may syudad. At iyon ang naging sanhi ng pagkamatay ni Itay dahil sa matinding depresyon. Dahil doon ay uminit ang ulo ko. Dati kung nagagawa ko siyang palampasin dahil mga bata pa lang kami noon. Pero ng mga sandaling iyon ay hindi na. Masyado na kasi siyang pakialamera. Pati si Inay na wala namang ginagawang masama ay nagawa niyang siraan sa inimbento niyang kwento na wala namang katotohanan. Nahalata naman ni Inay na nagalit na ako. Kaya mabilis niya akong dinamayan. Hinawakan niya ako sa kamay at sinabi niya na ang may pagmamakaawa na huwag ko na raw gawin kung ano man ang nasa isipan ko. Huwag ko na raw gagamitin ang lihim naming karunungan na matagal na naming ibinaon sa limot. Gustuhin ko mang gumanti, pero pagdating kay Inay ay hindi ko magawang sumuway. Mahal na mahal ko kasi siya, kaya muli akong kumalma at sumunod sa kanyang pakiusap. Nagdasal na lamang ako na sana ay tumigil na si Rina sa pagkakalat niya ng maling chismis sa aming lugar. At sana ay walang masamang maidulot ito kay Inay. Kasi kapag nagkataong magkatotoo ang ayaw kong mangyari, ay patawarin na ako ng Diyos. Pero hindi ako magdadalawang isip na gamitin ang karunungang itim na namana ko sa aming lahi, ang pangungulam. Opo, inaamin ko at hindi ko itatanggi na marunong ako ng ganitong ritual. Pero hindi ko pa noon nagagamit. Mahigpit kasing ipinagbilin sa akin ni Inay na talikuran ko na ang paggamit nito. Kasi wala naman magandang maidudulot iyon sa aking buhay. Kaya simula noon ay hindi ko iyong ginamit dahil na rin sa pangako ko kay Inay na susundin ko ang payo niya. Ang nagturo nito sa akin noon ay si Lola Isabel, ang nanay ni Inay. Subalit sadyang mapagamo ng tadhana, hindi ko akalain na magagamit ko ang karunungang ito nang isang araw ay may nangyaring masama sa inay ko. Dahil sa walang tigil na paninira at pangchichismis sa amin ni Rina, ay mukhang hindi nakayanan ni Inay ang stress kaya siya na high blood.
Mabuti na lamang at naitakbo siya kaagad sa ospital ng mga bumibili noon sa tindahan, kaya siya naagapan. Subalit ang naging kapalit ay naging paralisado ang kanyang kalahating katawan. Kaya kailangan siya maalagaan mabuti at may magbabantay. Naapektuhan din ng kanyang pagsasalita at pagkilos. Dahil doon ay mas lalo kong kinamuhian si Rina. Sa sumunod na nabalitaan ko, ay talagang nasagad na ang pasensya ko. Masaya pa raw siyang nagkukwento tungkol sa nangyari kay inay, na karma daw niya ang nangyari. Wala man lang siyang bakas ng pagsisisi, kahit alam niyang siya ang may kagagawan, kaya tumaas ang dugo na inay, na sanhi ng kanyang pagka-ospital. Dahil doon ay nabuo na ang desisyon ko na gumanti sa pamamaraang gusto ko. Ayaw ko mang baliin ang pangako ko kay inay, pero sumosobra na ang Rina na iyon. Kaya gamit ang cellphone ko, ay inistok ko ang Facebook niya. Tapos kumuha ko ng isang malinaw niyang litrato at saka ko ipinadevelop. Ang pamamaraan ng pangkukulam kasi na itinuro sa akin ni Lola ay hindi lang manika ang pwedeng gamitin, kung hindi pati na rin ang isang malinaw na litrato. Nang makumpleto ko ang mga kailangan ko, ay inumpisan ko na sa kwarto ko ang pagreritual. Pagkatapos kong magusal ng dasal, na ako lamang ang nakakaalam maliban sa aking ina, ay ininit ko muna ang isang malaking karayom bago ko ito itinusok sa bandang uluhan ng litrato ni Rina. Napangisi ako nang matapos ko ang ginagawa kong pangungulam sa tsismosa at bapanira kong kababata. Kauna-una ang beses kong ginawa iyon at hindi ko sigurado kung gagana o tatalab. Makalipas ang ilang oras, ay isa sa mga mamimili sa tindahan ang nagsabi sa akin na nagkaroon ng sakit si Rina. Matinding sakit sa ulo habang nagsusuka ng malapot. Napangisi ako ng palihim at mabuti na lamang ay nasa loob ng bahay si inay na nagpapahinga. Sa isip-isip ko ay nagdidiwang ako at sinasabi na mabuti nga sa Rina na iyon at deserve niya ang magdusa. Para makasigurong umapekto nga ang aking iginawad na sumpa sa kanya, ay inulit ko ang pagre-ritual. Nilagyan ko ng mabigat na bagay ang katawan niya sa litrato para maranasan niya ang dinaranas ni inay na hindi na makatayo at baldado. Hanggang isang araw noon, nang mapadan ako sa tapat ng kanilang bahay galing palengke dahil namili ako ng mga paninda namin at nakamotor naman ako. Narinig ko ang palahaw ng nanay ni Rina na humihingi ng tulong sa mga kapitbahay nila. Tumigil naman ako at ipinark ang motor ko sa malapit para kunwari ay makikiusyoso ako, at dito ko nakita ang bigla ang pagbagsak ng kababata ko. Malaki din ang inilaki ng ulo niya at marami ng sugat na parabang kinalmot ng kinalmot. Naglalagas na rin ang buhok niya at ang mata ay halos lumuwa na dahil sa pamamaga sa kakaiyak. Ewan ko ba pero may kaunting awa akong naramdaman habang pinagmamasdan siya. Kaya naman dali-dali din akong umalis doon at umuwi na. Mabilis na kumalat sa aming lugar ang kalagayan na Rina. Lihim na lamang akong natutuwa kasi natupad na ang pangarap ko na makapagiganti. Ang kaso, nalaman niyo ni inay kaya kaagad niya akong tinawag para makausap. Hirap mo magsalita, ay nagmakaawa siya sa akin na itigil ko na ang ginagawa ko. Ang sagot ko naman ay ayaw ko. Kasi kung hindi dahil sa babaeng iyon, ay hindi sana siya nakaratay sa higaan na baldado ang kalahati ng katawan. Sobrang pakiusap ni inay na gawin ko ang magpatawad. Sabi pa niya na sana kahit anong mangyari, ay huwag ko nang uuliting gamitin ang lihim na karunungang itim ng aming lahi. Nakulangan pa ako sa pagpapahirap sana kay Rina. Subalit dahil sa pakiusap ni inay, ay nagawa kong gumawa ng ritual na pagsasara ng kulam na ginawa ko. Makalipas ang ilang araw pa, ay tuluyan ang bumigay si inay at iniwan na niya ako. Pero laking pasasalamat ko sa Panginoon na bago niya ako iniwan ay nagawa ko muna ang lahat ng habilin niya sa akin. Kasama ng kanyang pagkawala,
ay tuluyang ko na ring ibabaon ang mga gamit sa pangkukulam upang hindi na ulit ako maligaw ng landas. Nabalitaan ko naman na sa mga araw na lumilipas ay unti-unti na din gumagaling ang sakit ni Rina. Nawala na rin naman ang galit ko sa kanya kaya hinayaan ko na lang. Mahigit 1 buwan nang lumipas ay tuluyan ng gumaling si Rina. Ako, nagpakasubsob na lamang ako sa pagpapalago sa negosyong iniwan sa akin ni inay. Dahil ito lamang ang alaalang iniwan niya sa akin. Nalaman ko na hindi pa din nawawala ang kayabangan na Rina noong gumaling na siya. Pero ang pagiging reyna ng mga tsismosa ay tuluyan na niyang tinalikuran. Nagagawa na nga din niyang bumili sa aking tindahan at milagrong humingi siya ng tawad dahil sa mga kamaliang nagawa niya nitong mga nakaraan. Habang tumatagal ay mas napapadalas na ang pagbili niya sa aking tindahan. Hanggang sa nagkapalagayan kami ng loob at naging matalik na magkaibigan. Dahil doon ay palagi ang ko siyang pinapayuhan hanggang sa pati ang kayabangan niya ay hindi na niya ginagamit pa. Mas lumago pa ng gusto ang aming negosyo ni inay. Kaya alam kong naging proud na siya sa akin lalo't hindi ko na muling ginamit pa ang karunungang pangungulam at nagawa kong mapatawad si Rina. Totoo na masama ang paggamit sa lihim na karunungan bilang paghihiganti. Pero kailangan din muna palang magkamali upang malaman din ang mga kamalian at ang mga kamaliang iyon ay masasabi kong marami din naman ang nagawang kabutihan. Gaya ng nabago nito ang pagkatao ni Rina at ako naman ay kaya ko ng panindigan ang mga binibitiwan kong pangako. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.